He leadeth me, O blessed thought, O words with heavenly comfort fraught. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes mid scenes of deepest gloom, sometimes where Eden's bowers bloom, by waters still or troubled sea, still 'tis his hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Lord, I would clasp thy hand in mine, nor ever murmur nor repine, content whatever lot I see, since 'tis thy hand that leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. And when my task on earth is done, when by thy grace the victory's won, in death's cold wave I will not flee, since God through Jordan leadeth me. He leadeth me, by his own hand he leadeth me. His faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Magandang hapon po mga kapatid. Nasayati malayom kada kayo amin, kapsat. Maayong hapon sa inyong tanan mga kaisuanan. Maya pagat panapon karayong kapatad. Good afternoon, brethren. Sana po ay matapos na po natin ito ngayong hapon. Hindi katulad kagabi na hindi natin natapos. Dahil nga po sa nasira po yung signal ng internet. Ano po? Pero kaya naman po, medyo para maganda naman ang takbo ng internet dito po sa aking monitor. Sana po ay talagang matapos natin ito. Dito po sa ika-4 na kapitulo ng Aklat ng mga Romano, si Apostle Paul po ay itinatatag niyang katotohanan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Pinaliwanag po niya mabuti ang ibig sabihin ng pananampalataya. Marami pong kahulugan ng pananampalataya sa Biblia. Minsan ito yung ibig sabihin, yung pananampalataya ay ang ating pinaniniwalaan. Minsan ang pananampalataya ang ating personal na paniniwala sa mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo. Kung minsan, ito sa pagkakataon na ito, ang pananampalataya ang sistema ng pagliligtas o sistema ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng iyong kasakdalan o hindi ka nagkasala, kundi sa pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. In other words, ang sistema po ng pagliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya ay hindi po yung ikay magiging sakdal na lubusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ikay sa una ikay makasalanan at ikay nililigtas ng Diyos. So ito po ang makikita nating
ipinakikilala po ni Apostle Paul. Kaya nga po yung ika-4 at ika-5 talata, ito yung po kailangan nating makita sa ganong kahulugan. Yung sinasabing, ngayon sa kanya na gumagawa, hindi ibig sabihin ito'y kahulugan ng literal na gumagawa lang. Ito'y tumutukoy sa sistema ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng sakdal na paggawa. In other words, hindi ka nagkasala o nagkamali kahit kailan. Pagka ganoon po ang sitwasyon mo sa harapan ng Diyos, hindi kanya kailangan iligtas. Bakit? Sapagkat ikay matuwid. Ikay naging matuwid sa sarili mong kasakdalan. Yun po ang kaparaanan ng pagiging matuwid sa pamagitan ng mga gawa. Ang halimbawa po niya ay ang kautusan ni Moises. Dahil ang kautusan ni Moises, para kung ikay po'y makasunod sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng mga gawa sa kautusan, ikay sakdal sa harapan ng Diyos. O ikay matuwid. Kailangan nating maalala, ibig sabihin ng matuwid, righteous, ikay malaya mula sa kasalanan. You are free from the guilt. From guilt. Hindi ka nagkasala. Dito po sa Galatia, 3 kapitulo, sa talatang 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. So ito po nasa ilalim ng sumpa. Kailangan mong gawin ang lahat ng manggawa sa kautusan. In other words, hindi ka nagkasala kundi nagawa mo sa kabuuan, katulad ng ating Panginoon. So siya po yung hindi nagkasala, siya matuwid sa harapan ng Diyos. Sapagkat siya ating Panginoon. Siya lamang po nakasunod sa kautusan ni Moises sa kanyang kasakdalan. Dito po si Abraham, sapagkat ang mga Hudyo po ay pinagmamalaki nila na sila ay lahi ni Abraham. At dahil sila lahi ni Abraham, ay sila po ay makasama doon sa pangako. Just on the basis na sila ay lahi ni Abraham, ay pinagmamalaki nila na si Abraham ay tuli, sila rin po ay tuli. Pero makikita natin ang katotohanan na ipinayag po ni Apostle Paul. Dito po sa ika-4 na kapitulo ng aklat sa mga taga-Roma, sa ika-3 verse talata, for what does the scripture say? Abraham believed God, and it was accounted for him for righteousness. Kailan sinabi ng Panginoon nyo? Sa Genesis chapter 15 verse 6. Nung sinabi niya yon, actually marami ng pangyayari sa buhay ni Abraham na makikita natin na siya matuwid sa harapan ng Diyos. At sa Genesis 15 verse 6, sinasabi lang ito'y dinagdag sa kanyang katwiran, added to his account. So siya matuwid na. Ang pagtutuli nangyari sa Genesis chapter 17. So in other words, hindi siya naging matuwid dahil sa kanyang pagtutuli. At manapay sa ikalabing isang talata ng ika-4 na kapitulo sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma, ang kanyang pagtutuli ay tanda na siya matuwid. Hindi po isang bagay para siya maging matuwid, kundi siya tanda na siya matuwid na sa harapan ng Diyos. Basahin po natin. Tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya'y di patuli. Ang layunin ay upang siya maging ama ng mga sumasampalataya, bagaman sila'y di tuli at upang ang pagiging matuwid ay may bilang din sa kanila. So siya po ay naging matuwid nung bago pa siya natuli. So ito po makikita nating buod ng ating pinag-aralan doon sa unang bahagi na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. So tayo magsisimula po sa 13 talata. Excuse me. Sapagkat hindi sa pamamagitan ng kautusan, ginawa ang pangako kay Abraham o sa kanyang binhi na siyang magmamana ng sanglibutan, kundi sa pamamagitan ng katwiran ng pananampalataya. Dito po ay may binanggit na magmamana ng sanglibutan. Ano yung sabihin nun? Mamanahin ba niyang lahat ng mga bagay sa sanglibutan? Kung yun ang kahulugan, ang ating Panginoon doon sa Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, sinabi rin po yung katagang yan. Ano po? Si magmamana ng lahat ng sanglibutan. Paano naman po mamanahin ng Panginoon ang sanglibutan ay sapagkat sa huling araw, ito'y kanyang susunugin. Basahin po natin. Si Pablo,
Bilanggo ni Kristo Jesus at si kapatid na Timoteo kay Filemon na aming minamahal na kaibigan at kamanggagawa. At kay Apia na ating kapatid na babae, ay di po, mali, Filemon, lumipad, Debreo. Noong unang panahon, ang Diyos ay nagsalita sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Subalit sa mahuling araw na ito, nagsalita siya sa atin sa pamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan niya ginawa ang mga sanglibutan. Sabi, tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin ba, mamanahin ng Panginoong Kristo ang lupang ito, ang mga planeta? Ay yan ay susunugin sa uling araw. Anong ibig sabihin po nung mamanahin niya lahat ng mga bagay? Dito po, bumalik tayo sa lumang tipan sa awit, ikalawang kapitulo, sa talatang ikapito hanggang ikawalo. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay pinanganak. Humingi ka sa akin at ang mga bansa ay gagawin kong mana mo at ang mga dulo ng lupa ay magiging iyo. So, ano mamanahin ng Panginoon? Mamanahin ng Panginoon, sabi dito, ang lahat ng angkan sa lupa. Yung sinasabi, lahat ng mga bansa ay mamanahin ng Panginoon. So, kung gano'n po yung pinangako ng Ama sa kanyang anak, eh talagang hindi maniniwala ang Panginoon kay Satanas na sinabihin niya, ikaw ay sumamba sa akin at bibigay ko sa iyo lahat ng kaharian. Eh, mamanahin yun ng ating Panginoon. So, yun po ang kahulugan nun, po. So, hindi rin po itong magmamalas ng libutan ay patungkol po sa mana ng lupain, yung land promise. Sapagkat kung gayon, ang lupain lang po ng Kanaan ang ipinangako ng Diyos kay Abraham o kay Abraham. Kay Abraham pa lang, Genesis 15 lang po yata yan. Tapos, ito ay sa ilog ng Egypto hanggang sa Euphrates. Yun lang ipinangako ng Diyos kay Abraham sa kanyang magiging sa bansa magagaling sa kanya. So, hindi po ito tumutukoy sa manang lupain. Ito tumutukol sa pangako na ang lahat ng kasalupa ay pagpapalain. Binanggit po ito sa ikalabing-dalawang kapitulo ng Genesis sa 3 talata. At nung siya po ay naipakita niya ang kanyang katapatan sa Diyos, nangiyahin niya ang kanyang bugtunan ng si Isaac. Ito rin po yung muling inulit sa Genesis chapter 22 verse 18 na sa pamagitan niyang binhi ay pagpapalay ang lahat ng kasalupa. So ito pong pangakong ito ay hindi pwedeng sa pamagitan ng kautusan. Dahil ito ibinigay ng Panginoon kay Abraham, wala pa yung kautusan. Mamaya makikita po natin yan. Wala pa yung kautusan. Nung ibigay ng Diyos kay Abraham yung mga pangako. So wala pa yung kautusan. So dito sa pamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi kailan po yung pinangako ng Diyos na siya magmamana lang sa libutan. Dito po sa Genesis chapter 17, doon sa ikalimang talata. Kaya po pinalitan ng pangalan niya mula sa Abram, yan ang kanyang talangang pangalan, ay naging Abraham o Abraham. Sabi po natin, at hindi na tatawagin ng pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. So ito makikita natin, yung bansang nanggaling kay Abraham ay ang bansang Israel at ang bansang nanggaling kay Isaac, ay kay Ishmael, wala na. So, paano itong siya magiging ama ng maraming bansa? Sapagkat ang tinutukoy niya rito ay hindi sa physical na kahulugan, kundi sa spiritual. Ito tumutukoy sa mga Kristiyano. So, ang kanyang pagiging ama ng maraming bansa ay sa spiritual na kahulugan. Dahil nga po makita niyo koneksyon sa Ebanghelyo, sabi ng Panginoon, gawin niyo alagad ang lahat ng mga bansa na sila yung bautisyon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So yun ang kaparaan na tinawag siyang Ama at tagapagmana ng sanglibutan. Siya yung tagapagmana ng sanglibutan sa kahulugan na maraming mga tao
Ano po, doon nga binasa na sa Galatians chapter 3 verse 29, tayo po ibinhi ni Abraham sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ikalabing-apat, sapagkat kung sila'y nangasa kautusan ay siyang mga tagapagmana, ay walang kabuluhan ng pananampalataya at nawawalang kabuluhan ang pangako. Ang ibig sabihin, kung sa pamamagitan ng kautusan, siya lamang ang mga taong ito tinutukoy na mamanahin, ay walang kabuluhan ng pananampalataya dahil yun ay sa pamamagitan ng kautusan. Kaya po si Pablo sa unang bahagi ay pinakita niya mabuti ang pagkakaiba ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan ni Moises o sa pamamagitan ng gawa at ang pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Muli po rito, ang salitang pananampalataya ay tumutukoy sa sistema ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Kanina binanggit natin yung pangako. Genesis chapter 12 verse 3, Genesis chapter 22 verse 18. Hindi ito maaari sa pamamagitan ng kautusan. Bakit? Sabi nga po natin, ang mga pangakong ito ay binigay bago pa ibinigay ang kautusan. Dito po sa Galatia, kuminsan po ang pinaka magandang magbigay ng kahulugan sa Biblia ay ang Biblia rin. Dito po sa Galatia, ikatlong kapitulo, mga talata 16 hanggang 18. Ngayon kay Abraham, nga sinabi ang mga pangako at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa isa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ito nga aking sinasabi, ang isang pakikipagkatipang pinagtibay na nanguna ng Diyos ay di mapapawalang kabuluhan ng kautusan na sumipot na makaraan ng 430 taon. Ano pat upang mawalang kabuluhan ang pangako, sapagkat kung ang manay sa pamamagitan ng kautusan ay hindi na sa pamamagitan ng pangako, sapagkat ipinagkalob ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng pangako. So ito pinangako kay Abraham. So walang kaugnayan ng kautusan ni Moises sa mga pangako ng Diyos. Iba ang dahilan bakit ibinigay ang kautusan at iba naman ang mga pangako. So nauna po yung mga pangako bago ang kautusan. So kung ito isa pa ang pagiging mana, ang tagapagmana sa pamamagitan ng kautusan, ay nawawalang kabuluhan ng pinangako ng Diyos noong una, 430 years before. Hindi ba? Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. Wala na rin kabuluhan ng pagdating ng ating Panginoon kung ang mga tao po ay magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Hindi ba? Ito po sa 15. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, datapat kung saan walang kautusan ay wala rin pagsasalaksa. Ibig sabihin po noon, ibang kautusan ni Moises ay gumagawa ng galit. Hindi po gano'n ang kalikasan ng kautusan na yun. Sapagkat sa Roma, ikapitong kapitulo sa 12 talata, sinasabi ng kautusan ay banal. In other words, ito ay hindi kasalanan. Ito'y banal. Ang utos kanya ay banal, matuwid at mabuti. So saan ang galit doon sa kautusan na yan? So ibig sabihin ng Apostle Paul, ang galit kapag dinabag mo ang kautusan. That's where the wrath is. Dahil kung ikaw ay sumasalangsang sa kalooban ng Diyos, katulad ng mga hentil, katulad ng mga Hudyo, ano naghihintay sa'yo? Kapuotan, di ba? No, sa Romans chapter 1, balikan po natin. Roma chapter 1. Di ba binanggit dito sa verse 18, kung di po ako nagkakamali, matingnan po natin po, para sigurado po tayo. Sa Romans chapter 1, dito po sa 8 talata, o 18, sapagkat ang poot, wrath, sapagkat ang poot ng Diyos inahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao, na sa pamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Kung ang isang tao ay lumabag sa kautusan ni Moises, ang tawag mo doon. Yung may tawag mabuti at tawag masama. So yun ang kapuotan na pupunta sa iyo. Ang kaparusahan ng kautusan ang ibig sabihin. Ang pupunta sa iyo pagka lumabag sa kautusan. So may kapuotan kapag ito'y nilabag.
sapagkat ito may nakatakdang kaparusahan. Yan ang ibig sabihin po ng kautusan ay gumagawa ng galit. So wala naging matuwid dahil wala naman po nakatupad na sakdal sa kautusan. Kaya ito'y ang naghihintay sa kanila kung walang pagliligtas ng ating Panginoon ay galit na galing sa Diyos. Kung walang kautusan ay walang pagsasalang-sa, anong ibig sabihin? In general, totoo po yan. When there is no law, there is no transgression. Ano ang magiging kasalanan mo kung walang kautusan? For instance, kung walang kautusan, nagbabawal ng jaywalking, anong kasalanan pag lumipat kahit saan? Wala. There is no law. Pero sinabing no jaywalking, at di kayo lumipat kahit saan, maliban po sa pedestrian lane, abay may kasalanan ka, di ba? Ikay pwedeng parusahan ng polis. Pero hindi ito ang ibig sabihin ni Apostle Paul sa talatang ito. Dahil wala pong panahon na hindi nagkaroon ng kautusan ng Diyos sa mga tao. Hindi pwede magkasala ang mga hentil kung walang kautusan ng mga hentil. At hindi rin magkakasala ang mga Hudyo kung wala silang kautusan. So, ano ibig sabihin ni Apostle Paul? Ito po ay panlaban sa kaisipan ng mga Hudyong Judaizers na pinipilit nilang idugtong ang Ebanghelyo sa kautusan ni Moises. Na ibig sabihin, sa mga Judaizers o Judaizing Christians, ito yung mga Hudyong Kristiyano na pinipilit na dagdagang Ebanghelyo sa kautusan ni Moises, ay hindi sila po ay mali. Hindi nila pwedeng sabihin na yung mga hentil na nagkakasala sapagkat sila hindi tuloy. Bakit? Sapagkat ang mga hentil ay hindi sila napapailalim ng kautusan ni Moises, na yun ang nag-uutos ng pagtutulig, di ba? Doon po sa Gawa, chapter 15, verse 1, sinasabi ng mga Judaizers, hindi kayo maliligtas, malibang kayo magpatuli ayon sa kaugalan ni Moises o ayon sa kautusan ni Moises. So, ibig sabihin, ang mga hentil ay nagkakasala kung hindi sila nagpatuli. Ang sabi ni Pablo, hindi. Sapagkat kung walang kautusan ng pagtutuli, ay walang pagsasalangsa kung hindi ka tuloy. Yan ang ibig sabihin, gustong ipahayag ni Apostle Paul. Kaya po yung mga hentil, hindi sila required na magpatuli. Bakit? Sapagkat hindi sila mga Hudyo. Hindi sila napapailalim sa kautusan ni Moises. Ano po? So dito po sa 15. Dahil dito sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay lumagi sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pa naman sa nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. Yung salitang ama nating lahat, ito tumutukoy sa lahat ng mga Kristiyano na sumampalataya na katulad ni Abraham. Well, ang sistema po ng pagliligtas ay sa pamamagitan ng sistema ng pananampalataya na tayo niligtas ng ating Panginoon sapagkat tayo mga makasalanan. So, anong kailangan mo ngayon makasalanan? Kaligtasan mula sa iyong kasalanan. Wala kang kaparanan sa iyong sarili. Naligtas mong sarili mo sa kaligtasan. So, niligtas tayo ng Panginoon. Ulit-ulitin natin. Yan ang ibig sabihin ng sistema ng pananampalataya. Yan ang ibig sabihin ng pananampalataya sa kapitulong ito, mga kapatid. Hindi yung paniniwala sa isip. So, ito'y sistema ng pagliligtas. Kung gayon, ikay niligtas ng ating Panginoon, ito'y sa pamagitan ng biyaya. Ito'y binigay sa iyo. Hindi ka karapat-dapat dahil ikay isang makasalanan, pero ito'y binigay sa iyo na ikay sumampalataya. Balikan natin yung sistema ng kautusan. Ang sistema ng kautusan, ikaw ay sakdal. So, ikay matuwid sapagkat wala kang pagkakasala. Sa sistema ng pananampalataya, ikay makasalanan. Hindi ka matuwid. Kaya nililigtas ka ng ating Panginoon. So, dito, sinasabi rito, ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. Yung mana, yung pangako, ay sa pamagitan ng pananampalataya. Ito ay sa pamagitan ng biyaya. Kung ito'y sa pamagitan ng pangako, hindi lang ito para sa mga Hudyo. Ito'y para sa lahat ng mga bansa. Di ba yan ang pangako ng Diyos kay Abraham? Sa pamagitan ng binhi, kay pagpapalain ng lahat ng kansalupa. Kung ito'y sa pamagitan ng pangako, hindi lamang Hudyo yan, kundi sa lahat ng mga binhi, lahat ng mga bansa na sasampalataya sa ating Panginoon. Kung ito'y sa pamagitan ng kautusan, hindi na sa pamagitan ng pangako ng lahat ng mga bansa ay pagpapalain. Kasi sapagkat kung ito'y sa pamagitan ng kautusan, ito'y mga Hudyo lamang.
sapagkat sila lamang ang napapailalim sa ilalim ng kautusan. Alam po niyo si Abraham, hindi siya naging matuwid sa pamagitan ng kautusan. Sapat si Abraham ay hindi sakdan na matuwid. Tandaan po natin, 2 beses ng kasala sa pagsisinungaling. Noong sa Egypto, nang sabihin niya na si Sarai ay kanyang kapatid. Totoo po yun. Pero kalahating katotohanan lang. Sapagkat sa totoo, asawa niya. Ang katotohanan, ang asawa niyang si Sarai ay kalahati niyang kapatid. Pero dahil sa takot na siya patay ng mga Egypto, sinabi niya kay Sarai, pag may nagtatanong kung ano kita, sabi mo kapatid kita. Pagkatapos kay Abimelech later on, ginawa niya uli. So hindi siya naging sakdan na ganap sa harapan ng Diyos na hindi siya nagkasala. Kaya kamukha ang kanyang pagiging matuwid ay katulad sa atin. Siya ililigtas sa pamagitan rin ng ating Panginoon. Dito po, alam po niya, meron pong kaalaman si Abraham tungkol sa ating Panginoon. May kaalaman si Abraham kung ano ang ating Panginoon. Siya ang ating magiging tagapagligtas. Kaya nga po siya sumampalataya sa Diyos. Dito po sa gawa. Dito po sa 1, chapter 8, verse 58. Sabi sa kanya ni Jesus, katotohanan siya nasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay kuha, sa verse 56. Nagalak ang inyong amang si Abraham, na makita niya ang aking araw, nakita niya ito at siya nagalak. Bakit siya nagalak? Sapagkat doon ang pag-asa ng kanyang kaligtasan. Ngayon din babalik po tayo sa Gawa, chapter 2. Gayon din si David. Si David ay meron din siyang kaalaman tungkol sa ating Panginoon dahil alam niya, ito'y manggagaling sa kanya. Ang kanyang binhi at binhi ni Abraham. Dito po sa 25 hanggang verse 28. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita kong Panginoon na laging kasama ko, sapagkat sinasa aking kanang kamay upang wag akong magmatinag. Kaya't nagalak ang aking puso at tuwa ang aking dila, gayon din ang aking katawan ay mananatili may pag-asa. Sapagkat hindi mo hayaan ang kaluluwa ko sa Hades, at ipahintulot man ng iyong banal ay makakita ng kabulukan, at ipinaalam mo sa akin ang mga danang buhay, puspusin mo ako ng iyong kagalakan sa inyong harap. Alam din ni David yun, na siya maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa 17, gaya na nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan mo, sa harapan niya ang kanyang sinasampalatayanan. Siya makatidbagay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa mga patay at tumatawag sa mga bagay na hindi pa hayag na tila hayag na. Dito po, mapapansin nyo, yung salitang gagawin kitang, hindi niya sinabing gagawin kita kanya. Ginawa kitang ama ng maraming bansa. So ito'y past tense. Pero sa panahon na yon, ang anak lang ni Abraham ay si Isaac at ay si Jacob at saka si Esau. O hindi, si Isaac at saka si Ismael. So dalawa lang anak niya. So sinabi ng ginawa na kitang ama ng maraming bansa, yun ay past tense. Ano po? In other words, hindi pa ito nangyari. Pero sabi niya, nangyari na kanya. Dito po, ano po? Sa Genesis chapter 17, verse 2, ano po? At nagpatira pa si Abraham, verse 2. At ako'y magkikipagkatipan sa iyo at ikaw ay aking pararamahing mainam, at nagpatira pa si Abraham. At ang Diyos ay nagkipag-usap sa kanya na sinasabi, tungkol sa akin, narito aking tipan ay sumasayo, at ikaw maging ama ng maraming bansa. At hindi na tatawagin ng pangalan mga Abraham, kundi Abraham ang magiging yung pangalan sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Bakit sinabi ng Panginoon na ginawa na kitang ama ng maraming bansa? Sapagkat ito nagpapakilaan na pinakikita niya kay Abraham ang kanyang malagang kapangyarihan. Kahit ang isang bagay na hindi pa nangyari, pwede niya sabihin na nangyari na sapagkat ito'y kanyang gagawin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Yung tingnan po niya yung nagsalitang ipako sa krus. Ginawa nila sa kanilang sariling kalooban. Hindi sila kinausap ng Diyos. Pero ginawa nila ang kalooban ng Diyos. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Yan ang paggawa ng Diyos na wala siyang nilalabag sa kanyang mga bagay na ginawa at sinabi, pero ito yung nangyayari. So sabi niya, ito'y tiyak na mangyayari
dahil sa kanyang wala hanggang kapangyarihan sapagkat sa Diyos sa mga bagay na hindi pa nangyayari ay matiyak na mangyayari. Yung makikita na tiyak na mangyayari. Sinabi din po sa talatang ito, nagbibigay buhay sa mga patay. In other words, siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay. Physical or spiritual. Ito yung nanggagaling sa Diyos. Kaya nga, Diyos ay may kapangyarihan bumuhay sa mga patay. Dahil siyang pinagmumulan ng buhay. Meron din siyang kapangyarihan bumuhay ng mga tao. Nung sila'y maipanganak, galing ang buhay sa Diyos. Bakit? Siyang pinagmumulan ng buhay. Kaya ibig sabihin, nagbibigay buhay sa mga patay. So makikita natin, pinakikita ng Panginoon kanyang kapangyarihan. Diba? So, ito po ay isang para bagang pagpapakayag ng kanyang kapangyarihan na hindi dapat magduda sa mga bagay na sinasabi ng Diyos. Alam po niyo, dito sinabi, sa harapan niya ang kanyang pinanampalatayanan. Paano? Napatunayan po ni Abraham ang kanyang pananampalataya. Alam niyo, bago siya ay 75, tinawag siya ng Diyos. Mula sa Ur of Chaldees, tapos muli sa before 75 years old. Ano po? No, sa Genesis chapter 12 verse 4, siya po ay 75 years old nang namatay ang kanyang ama sa Haran at sila'y pumunta patungong Canaan. Isahin po natin po sa Genesis chapter 12, dito po sa ika-4. Kaya tumalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Si Abraham ay may 75 taong gulang nang umalis sa Haran. So nung umalis sa Ur of Chaldees, yan talaga yung lugar niya, siya po'y wala pang 75. Nung pumunta sa Haran, hindi natin alam kung ilang taon yun, siya po ay 75 na, 75 years old. Nung pong Genesis chapter 16 verse 16, nung ipinanganak si Ishmael, siya po ay 86 years old. Sa chapter 21 verse 5, nung ipinanganak si Isaac, si 100 years old. Sabi-sabi, kaya nga ito makikita mo ang tunay na pananampalataya ni Abraham. Imagine po natin, si Sarah ay baon. Pero sabihin ng Panginoon, ang iyong bini magmumula kay Sarah at hindi kay Hagar, naniwala si Abraham na ito'y magagawa ng Diyos, bagamat ito'y laban sa natural na kalikasan ng mga bagay. Sa ika-18 na po. Siya na sumampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa, upang maging ama ng maraming bansa. Ayos sa sabi, maging gayon ang iyong binhi. Bakit pag-asa? Laban sa pag-asa. Tandaan po natin, nung sabihin ng Panginoon kay Abraham na siya ay magkakaanak, siya ay 99 years old, kung di ako nagkakamali. So, sa isang taon, naging 100 siya. So, paano? So, sa sabihin natin si lalaki, pero si Sarah ay 89 years old. So, siya ay lipas na sa kaugalian ng mga babae. At so, paano ka mag-aasa doon? So, ikay aasa laban sa pag-asa. Bakit? Kung ang pinag-uusapan ay nature, hindi na pwede magkaanak yung babae 89 years old. Hindi na mabubuntis yun, di ba? Hindi na dinadatnan ng natural na kaugalian ng mga babae. Alam ni Abraham yun, sa natural na kaparaanan, pero ang nagsabi, Diyos. So ito'y pag-asa, laban sa pag-asa, sapagkat ang bagay na sinabi ng Panginoon ay laban sa natural na kalikasan. So yung makikita niya, siya sumampalataya na nasa pag-asa, laban sa pag-asa. May naglalaban sa kanyang kalooban. Paano mangyayari? Baong si Sarah. Matanda na siya. Pero ito'y sinabi ng Diyos. So ito'y totoo. Yun ang makikita nating labanan sa kanyang kaisipan. Sapagkat ang katotohanan, si Sarah po ay talagang hindi magkakanak sapagkat siya baong. Paano magkakanak ang baong? Kaya nga po nauso yung artificial insemination sa panahon na ito sa mga baong na hindi magkaanak. Lalo na kung yung lalaki. Si Sarah at si Abraham, dahil nga po iniisip nila yung pangako ng Diyos sa pamagitan ng bini ni Abraham ay pagpapala lahat ng kansalupa at sa Sarah po ay baong. Dito natin makikita yung pag-asa laban sa pag-asa. Sa kaisipan nila, tinulungan nilang Diyos. Ang sinabi ni Sarai kay Abraham sa Genesis chapter 12 verse 6,
At sinabi ni Sarai kay Abraham, narito ngayon ako'y nadlangan ng Panginoon na ako'y magkaanak. Ipinamanik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae, marahil ay magkakanak ako sa pamagitan niya. At dininig ni Abraham ang sabi ni Sarai. Pero hindi ito plano ng Diyos. Sapagkat ang binhi hindi manggagaling kay Ishmael, ito'y manggagaling sa pamamagitan ni Sarah o Sarai. Dito po sa Genesis chapter 17, 15 to 18. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tungkol kay Sarai na iyong asawa, huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sarah ang magiging kanyang pangalan. At aking siyang pagpapalain, at sa kanya ibibigyan kita ng anak. Oo, siya aking pagpapalain at maging ina ng mga bansa, ang mga hari ng mga bahay na magmumula sa kanya, na nagpatira pa si Abraham at nagtama at nasabi sa kanyang sarili, magkakanak kaya siya na may 100 taon na. At manganak pa kaya si Sarah na may 10 taon na. At sinabi ni Abraham sa Diyos, kaya manawari si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, hindi, kundi ang iyong asawang si Sarah ay magkakanak sa iyo. At tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaac. At aking pagtitibay na aking tupan sa kanya ng pagkikipagkatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya kanya. So tingnan po ninyo, tinulungan nilang Diyos sa kanilang kaisipan. Kaya kan lumabas si Ismael sa pamagitan ni Hagar. Pero sabi na, hindi yan kanya. Ito siya pamagitan pa rin ni Sarah. Kaya pinalitan ng pangalan mula sa Sarai sa Sarah sapagkat siya po ay magiging ina ng mga bansa katulad ni Abraham. Sa ikalabing siyam hanggang 22 talata. At hindi umina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na. Gayumay siya'y may 100 taon na. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos, ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na nilululhati ng Diyos. At lubos nalig ng Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa noon. At dahil dito ay binilang naman na katwiran sa Kanya. Added to his account. Tandaan po natin. Ibinilang na katwiran, added to his account. So siya matuwid na, idinagdag sa kanyang pagiging matuwid. Kanya. Tingnan po natin sa verse 19, at hindi umina sa pananampalataya na ipinalagay man ang kanyang katawang tulad sa patay na. Kaya may siya may 100 taon na. At ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Dito po sa verse 7, sa Genesis 17 verse 17, ano po? Sabi nga po natin, labag na sa natural na kautusan. Matanda na siya, 100. At si Sarah ay baog. So paano magkakaroon ng anak sa ganong klaseng sitwasyon? Pero makikita nyo kanya, siya'y lumakas ng lumakas sa pamagitan ng pananampalataya. Kasi kayang inisip niya, kayang gawin ng Diyos. Kaya sa verse 20, kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamagitan ng pananampalataya. Na nilulalhati ang Diyos. Hindi siya nag-alinlangan. Yung primero, sabi niya, nag-iisip din siya. Paano yung kanya? Ako, 100 years old na kanya. Si Sarah ay 70 taon na. So, paano yung kanya? Pero sabi ng Diyos, hindi, si Sarah magkakanak kanya. So, hindi nawala ang kanyang pag-aalinlangan. So, itong ulitin ito ng Panginoon, nung sa simula, siya'y nag-iisip, paano kaya yung kanya? Paano kaya yung, ako, 100 na. 100 pala, hindi po 99 na po. 100. Paano kanya yun? Matanda na ako kanya. Isipin nyo, itsura ng 100 years old na lalaki, no? Yung po 60 years old sa panahon natin ngayon, hindi mo naisipin na magkakanak pa yun, di ba? Pero dito po sa Genesis 18, sa verse 10, ano po, tingnan natin. Nung ulitin ito ng Diyos, at sinabi na, ako itiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon at si Sarah na iyong asawa ay magkakanak na isang lalaki.
Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tuktol na nasa likuran niya. Sina Abraham at Sarah ay kapamatanda na tipas na sa panahon. In other words, hindi na uso. Hindi na sila uso. Tanda na sila eh. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ko'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ako ng kasiyahan? Kasi may gagawin nila yung natural na paggawa ng bata. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah? Hindi siya tumawa sa bibig. Tumawa lang siya sa kanyang isip, sa kanyang puso. Bakit tumawa si Sarah na sinasabi, tunay kayong ako'y magkakanak kahit matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ko tumawa sapagkat sinatakot. Ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa. Bakit? Si Abraham di tumawa, di ba? Dahil naniniwala na siya. Doon sa 17, medyo, ano yung kanya. Pero sa 18, di na siya tumawa. Siya lubos na naniniwala na ito'y magagawa ng Diyos. Meron siyang lubos na pananampalataya at pantitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Doon nga po, nang iyahin po niya si Isaac. Pasahin po namin sa Hebreo sa 11 kapitulo sa talatang 17 hanggang sa 19. Ano ang kanyang iniisip? Samantalang yung sumunod na kapitulo Genesis chapter 21, sinasabi doon na sa pamagitan ng yung binhi, tatawagin si Isaac ay siya tawagin ng yung binhi, tapos ngayon kanya, iyahin mo siya. Hindi papatayin mo. Paano pa matutupad ang pangako ng binhi magagaling kay Isaac kung papatayin ni Abraham si Isaac? Ito ang kanya nasa kaisipan. Sa pamagitan ng pananampalataya ng subukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Na tungkol sa kanya ay sinabi, kay Isaac ay tatawagin ng iyong binhi. Itinuring niya na maging mula sa mga patay, maaaring buhay ng Diyos ang isang tao, sa matalinhagang pananalita siya muli niyang tinanggap. Yun ang kanyang nasa kaisipan. Tama ba yun? Hindi natin alam. Pero yun ang nasa kanyang kaisipan. Yun ba yung pinaisip ng Diyos? Hindi. Yun yung siya lang nag-isip ng ganon lang katindi ang paniniwala ni Abraham sa kapangyarihan ng Diyos. Yung sa verse 22, dahil dito ay binilang naman ng katwiran sa kanya. Ulitin po natin, ano po? Nung ito ay binilang ng katwiran sa kanya, matuwid na siya. Hindi nagdaglang sa kanyang pagiging matuwid. Ganyan. Tignan po, i-trace po natin. Ulitin natin, ginawa na po natin to. Tinawag siya mula sa Ur of Chaldees, kanya, sa Genesis chapter 12, verse 1 to 3. Inulit po yan sa Bagong Tipan, sinalaysay ni Stephen, sa Genesis, Acts chapter 7. Pangalawa, sinabi po sa Hebrews chapter 11, verse 8, dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y sumunod. So ito nagpapakita ng pagsunod ay dahil siya'y sumampalataya. Habang siya naglalakbay patungo sa lupain ng Canaan, nakaabot sa Shechem sa lupain ng Canaan, sa Genesis chapter 12, 6 to 7, siya po ay gawa ng isang dambana. Siya'y pinangakuha ng Diyos. So paano siya pangakuha ng Diyos kung siya isang makasalanan? Sa pagitan ng Ai at Bethel, siya'y gumawa ng altar. Sa Genesis chapter 12, verse 8. Bakit siya gagawa ng altar? Bakit siya sasamba sa Diyos? Nung pumunta sa Egypto at doon siya nagsinungaling at nung sila'y bumalik mula sa Egypto, sila'y dumating umimpil sa Genesis 14 doon sa pagitan altar na ginawa niya sa pagitan ng Ai at Bethel at siya'y sumamba sa Diyos at siya'y pinangakuha ng Diyos. Sa Genesis chapter 15 verse 1, pagkatapos na iligtas si Lot mula sa mga haring sumamsam sa kanya, itong sabi niya sa 15 verse 1 ng Genesis, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham sa pangitain na nagsasabi, huwag ka matakot, Abraham. Ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala na lubhang dakila. Bakit ang Diyos ay maging kanyang kalasag at gantimpala kung siya isang makasalanan? Sa buong buhay ni Abraham, mula na siya tawagin ng Diyos sa Ur of Chaldees,
Siya'y sumampalataya sa Diyos. Siya'y sumasampalataya sa Diyos. Ito'y lubusan niyang pinatunayan sa Genesis chapter 22. Kahit ang kanyang bugtong na anak ay hindi niya pagkakait, para mapatunayan lamang niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya dito ang kanyang pananampalataya ay naging sakdal sa harapan ng Diyos. Sa James chapter 2, verses 21 hanggang verse 24. Sabi paulit-ulit, sabi nga po ni Brother Harry Osborne, the best way to learn is by repetition, repetition, and repetition. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay naring ganap sa pamagitan ng magawa? Nang kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng tampana? Nakikita mo ng pananampalataya gumagawang kalakip ng kanyang manggawa. At ang pananampalataya naging ganap sa pamagitan ng manggawa. Kaya natupad ng kasulatan nagsasabi, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tayo naaring ganap sa pamagitan ng manggawa at di sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Yun ang pananampalataya lamang. Taliwas pa sa kailang pinaniniwalaan. So sa buhay ni Abraham, hindi siya naglikat sa pananampalataya sa Diyos. Totoo po, siya nagkakamali, nagkakasala. Hindi siya naging sakdan na ganap na katulad ng sa kausa ni Moises. Katulad natin siya. Pero siya yung maasa at sumasampalataya sa darating na tagapagligtas na walang iba kundi ng ating Panginoong Jesucristo. So yung mga Judaizers, ang kailan kayo sumunod sa kautusan para maligtas, maliban pa sa Ebanghelyo. At kinakailangan magpatuloy para ikay maligtas. Pero kung yun ang kailang, itong mga Judaizing Christians, mga Judaizers, yun ang kailang paniniwala, ay taliwas sa nangyari kay Abraham. Sapagkat si Abraham ay hindi tunuli para maging ganap. Katulad sinasabi ng mga Judaizers, si Abraham ay tunuli bilang tanda lang siya galap na. No, sa Genesis chapter 17, yun, verse 11. O Romans chapter 4, verse 11. Ito yung takdaan ng kanyang pagiging matwid sa harapan ng Diyos. Kaya nga, sa panahon ng Kristiyano, ang pagtutuli ay walang anuman sa Panginoon. Hindi ito magliligtas. Kung tinuli ka, at kung hindi ka naman tinuli, hindi ka rin parurusahan ng Diyos. Yun po yung ating mga Pilipino, ilan lang po tayo sa mga bansa na may kaugaliang magpatuloy ang mga kalalakihan sa katotohanan. Halos lahat po ng mga bansa ay hindi mahalaga sa kanila yan. Yung mga Hudyo hanggang ngayon, pero yung mga ibang mga bansa, hindi yan sa atin required dahil kaugalian natin. Pagka isang lalaki nabalita ng komunidad ng di siya tuloy, pinagtatawanan siya. Ano po, parang hindi siya lalaki. Pero hindi ito walang kaugnayan ito sa kaligtasan. Kaugalian lang natin. Sa Hudyo, ito'y kautusan. Pero sa Panginoon, hindi na. Wala itong kahalagahan sa Kanya. Malapay ang mahalaga ay ang pagtutuloy ng ating mga puso sa pamagitan ng sa ating sumampalataya at na bautismo. Tatanggalin ng Panginoon ang ating mga pagkakasala sa ating mga puso. Kaya tayo may hiling ng isang mabuting budhi sa harapan ng Diyos. Katulad ng sinasabi ni Apostle Peter sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. So yun, makita niyo lang po. Napakaganda po ng kapitulong, actually, maganda po ang aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ito po yung exercise sa mas masusing pag-uunawa para maunawa mo kung yung sinasabi niya. Yung pong ibang mga nagbabasa ng Biblia, hindi nila naiintindihan ng Romans chapter 4. Ito yung ginagamit nila para patunayan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi sa katiting, sa kaisipan ni Pablo, ay wala sa kanya yun. Hindi niya tinuturo ng kapitulong ito. Itong tatlong huling talata. Ngayon, hindi lamang dahil sa kanya'y sinulat, na sa kanya'y binilang, kundi dahil din naman sa atin, na ibinilang sa ating mga nagsisisampalataya sa kanya na bumuhay na maguli sa mga patay, kay Jesus na ating Panginoon, na ibinigay dahil sa ating mga kaswayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. So ito po ang basahin mga po natin sa English. Ano po? Ito po sa 23-25. Now it was not written for his sake alone. Sabi sa atin, but that it was imputed to him, but also for us. It shall be imputed to us who believe in him, who raised up Jesus our Lord from the dead,
who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Makikita natin, itong mga bagay na ito hindi na isulat para kay Abraham lang,